Ngayon naman po, pag-usapan natin how to rewrite any text document without typing. Hello partners! So magandang araw. Ngayon naman po, pag-usapan natin how to rewrite any text document without typing. So let's go po. So pag-usapan nga natin, no, paano ba natin, so ipakita ko po sa inyo yung document. So halimbawa po ito, no, gusto po natin tong makuha yung mga text nito or gusto natin i-retype sa isang document, no. So kailangan natin i-type, pero may way na po sa Microsoft Word na hindi na po kailangan i-type, no. So ang una po natin gagawin, itong document po na to ay pwede natin siyang i-scan kung meron po tayong printer, no, or pwede naman po natin picturean ng ating cellphone. So ang ginawa ko dito ay pinicturean ko lang po, no. Basta be sure lang po na kung pipicturean po natin ay mayroon siyang sapat na liwanag para malinaw po yung mga letters. Open po tayo ng ating Microsoft Word document, no. Then open tayo ng document na blank. Then dito natin insert yung ating picture, yung JPEG na image ng ating document, no. So i-insert po natin. Okay. So nandun siya sa ito. I-insert lang natin, no. So ayan na siya. So ang una natin gagawin, so naka-insert na po siya, no, sa ating blank document. Ang gagawin po natin ay punta po tayo sa ating click po natin yung file dito sa ating ribbon, no, sa ating tab. Then export po natin siya. I-click po natin tong export. Then i-create po tayo or i-convert po natin into PDF. So create PDF file. So ito po 'yan, no, i-click lang po natin to. Then i-save po natin siya, no, dito natin ilagay sa picture para madali natin makita. Then i-rename lang natin, lagay lang po natin na kunwari document 1 halimbawa, yan. Then publish, no, click lang po yung publish. So ito na po siya. Nasa ano na po siya, no, nasa PDF file na po siya. So ulit natin. Ayan, naka PDF file na po siya. Pero since hindi naman po natin kailangan to, no, pwede na po natin tong i-minimize muna. Kasi dito din po sa Word, dito po natin din siya aayusin, no. So balik po tayo dito sa ating ribbon, no, sa ating ribbon. Then click po ulit natin yung file. Then open. Hanapin po natin ngayon yung ating document na ginawa, no. So nilagay po natin siya sa picture. So ito po siya, no. Yan. Ito po siya, document 1. So click lang po, then open. Yan. Makikita po natin, ayun na po siya, no. So hindi ko lang po alam bakit siya bumaba doon. Pero ito na po siya. Kung titignan po natin yung ating sa nating yan. So ito po yung ating original. Ito po nung na-scan na po natin siya, no. So ano pong kagandahan niyan? Ano pong nakakagulat dito? So napakaganda po, no. Hindi na po natin kailangan mag-type. Ano po pong maganda rito? Ito po ay editable po na document. So pwede po siyang ma-edit. O yung number pwede po natin, ayan,
So pipindutin lang po natin yung edit anyway, no? Edit anyway. So ibig sabihin edit anyway, once na naklik na natin yon, editable na po siya. Ayan. So 157. So same po dito. Pwede na po natin siyang edit. Pwede natin siyang burahin. Then balik lang po. Editable na po siya. Hindi na po tayo nag-type, no? So kung ilang document po, sabi natin kunyari mga 10 pages na document, ganito po gagawin natin. Napapadali po yung ating trabaho, no? Napakabilis po. Makukuha na po natin yung text document na hindi na po tayo magta-type at magiging editable na po siya. Napakalinis po. So bago ko lang din po nalaman tong ganitong tricks dito sa Microsoft Word at nakakatuwa na pwede na palang ganito. Hindi mo na kailangan mag-type ng maramihan kung meron kang mga kailangan i-type na mga document. So, partners, sana po nakatulong po sa atin, no? Nakatulong po din sa inyo yung konting kaalaman po na na-share ko sa gabing ito or sa araw na ito. So, partner, maraming salamat. God bless and thank you.